So, hello guys! Welcome back to my channel. Grabe, sobrang tagalan na itong video na to, pero ngayon ko pa lang siya ma-upload. So, family bonding namin to last year, nung birthday ng tatay ko, since Father's Day naman. Ito na lang yung entry ko. Ito guys, yung kapag nag-search kayo sa Facebook ng Calatagan, Batangas, tas floating cottages, eto yun. Wala ko guys masasabi sa ganda nung beach. Yung port hindi masyado kasi syempre madumi siya. Pero yung beach maganda. Ang masasabi ko lang siguro is sana merong liguan after. Kumbaga may resort talaga na pinupuntahan para at least doon naliligo, yung mga ganun ba. Kasi ang nangyari sa amin sa cottages lang, ay sa mga locals lang kami nakiligo doon. So, mababait naman din yung mga locals doon, kaya okay lang din. So, tampisawang mga person, picture-picture, di ba? Pero yung kapatid namin, grabe naliligo na siya kagad doon sa dulo. So, ang dami kasing isda dito, guys. And yung mama ko, hindi siya pwedeng bumaba kasi parang katapos lang ng opera nun. Bawal siya masyado mag-swimming, magbabad sa tubig. Kaya, ay yung tiga-picture at video sa amin dito. So, syempre, as pinanganak na Shokoy sa Serena, o di ba, pa-swimming-swimmingan ng mga person. At napansin ko si Jowa, nakaupo lang. Yung parang nagmamasid lang siya. Nag-observe lang siya sa mga nangyayari. So sabi ko, ay hindi pwede yan. Pumunta tayo dito sa Kalatagan para mag-swimming, bumaba ka dyan. Pero talagang ang tigas din talaga ng kapit niya dun sa kawayan, be. Hindi mo talaga siya mapapaalis dun. Anyways, going back to my kwento. So, yung papa kasi namin ay swimmer dati. Nagko-compete siya, nagte-train siya ng mga estudyante. Kaya kaming lahat natuto kami mag-swimming. Hindi kami takot sa tubig. So, going back naman kay Jowa, ayan, napababa ko din siya. Napilit ko rin siyang bumaba. At may sasabihin pa siya dito sa akin kasi gusto mag-picture kami dun sa may bato. Ito nga sabi niya sa akin, nanggigigil ako. Bumaba na ako lahat, request ka pa doon. O di ba te, bakit parang kasalanan ko na magkaroon tayo ng Instagrammable picture dito sa Kalatagan, di ba? Nanggigigil ako sa'yo talaga. Anyways, mga 1 hour ata kami nagstay dito sa place na to. And then, nung napagod na kami, saka kami umalis, pumunta kami dito sa walang bato, pero sobrang lalim niya. As in guys, sobrang lalim. Parang ito yung mga pang free diving, mga ganun. Siguro guys, sa estimate ko, nasa 10 to 15 feet siya. Ay, parang hindi lang 10 feet eh, kasi sobrang lalim talaga as in. So, syempre, dahil adventurous tayo, gusto nating ipatry din si Jowa na makita yung ilalim. So, nilalagyan ko siya dito ng goggles guys, kasi hindi siya cooperative. Yung talagang hinihila ko, ayaw talaga, oh. Ang tigas ng hawak niya sa kawayan hanggang sa kinain na lang ako ng alon. Guys, perfect nga siya spot for free diving. Maganda magdala kayo ng fins. So anyways, pumunta ka na kami after niyan dito sa Little Boracay, which is lahat na sila nakababa. Si Clyde, si Tita, si Heidi, saka yung baby. Kasi nga mababaw na part na siya dito sa Kalatagan. So nandito din yung mga starfish, yung mga ganun. And ang maganda lang sa kanya guys, talagang sobrang linis. As in, super duper linis. Tapos yung ayaw mag-goggles kanina, pak, naka-goggles na siya at sumisisid-sisid pa. Makikita nyo guys, kumpulan din talaga yung mga starfish dito. And hindi naman din siya nakakatakot kasi wala naman siyang sting or something. Safe naman yung mga jellyfish ko, yung mga starfish dito. Tapos ito na yung bratelang bata na ayaw mag-swimming. Ayan, for the iyakang person. Dapat kasi talaga guys, baby pa lang, sinasanay na sa tubig, katulad nito ni Maddie, para at least pag medyo lumaki-laki siya, hindi siya natatakot sa mga ganitong adventure. Lalo na kami guys, mahilig talaga kami mag-swimming. Kaya pag nagkaanak din ako guys, patuturuan ko din talaga mag-swimming kasi para magka-banding kami dahil nga si Jess hindi marunong mag-swimming. So yun na lang yung maging ka-banding ko in the future. Nga pala guys, pwede magpaluto dun kay kuya, tapos siya na bahala. Bigay nyo lang sa kanya yung mga iluluto niya, basta kompleto recados, kayang-kaya na. Kaya kudos talaga doon sa nabook namin. Super sulit yung 5,000 pesos. At ayun na nga si kuya mo, pa-floating-floating pa, di ba? O, sino ka dyan? So, eto nga guys, yung pinagbabawal na technique kapag may bata, di ba? Pag ilulubog mo siyang bigla. Kasi after neto guys, ayaw na ni Mandy mag-swimming. Kumbaga takot na siyang lumubog. So, makikita nyo naman si kuya mo, enjoy na enjoy sa pagpa-floating. O, siyempre, nagpa-video na din tayo para may pa-post tayo sa Instagram. Free time namin to guys, kanya-kanyang trip kung paano kami mag-e-enjoy sa mga sarili namin, no? Kasi, syempre, hanggang hapon to. Tapos, ito yung time na umahon kami kasi nga sobrang init na and babad na din kami sa araw. Tapos, nagulat ako yung kuya ko, may sarili siyang trip na ginagawa sa gilid. Siya lang talaga guys yung nakakagawa nito. Yung magpi-freestyle siya pero hindi siya gagalaw sa pwesto. Oh,
Char, kinalang niya lang yung paa niya dyan. Pero hindi ko talaga din alam bakit ganyan yung ginagawa niya. Siyempre, di pa huhuli ang Inday for the diving. Anyways, guys, habang ini-edit ko tong video to, ang dami kong memories na naalala. So, dati kasi, pag nagsiswimming kami, dahil lang sa outing sa office, o kaya may trabaho silang gagawin, si mama at si papa, kumbaga nakakapag-swimming lang kami, pero gastos ng ibang tao. Hindi talaga namin siya gastos. So, hindi man kami sa magagandang resort pumupunta, pero yung tipong ikaw na yung gumagastos. Iba kasi yung feeling nun eh. Tapos, kasama mo pa yung whole family mo. Parang wala lang, masaya lang na kahit papano may ambag ka na, no? Hindi lang na kayo umaasa sa libre ng ibang tao. So, ayun lang, bago pa humaba tong katramahan ko, ang gusto kong sabihin, happy talaga ako kasi kompleto kaming nakakapag-bonding. And minsan lang naman kasi yung ganito, hindi naman araw-araw yung ganitong kasayahan. So, I'm just very thankful and grateful kung asan kami ngayon and kung saan pa kami magpupunta in the future. So, ayun na nga mga beshi ko, hindi ko alam kung bakit napapayag din nila ako sumakay dito. Pero kasi as an adventurous person nga eh, di ba? Panindigan na natin yung pagiging adventurous. Tapos sasabihin pa na, minsan lang naman tayo pumunta ng Kalatagan eh, minsan lang naman natin ma-experience yung ganito, o di ba? Kaya talagang bakit? Sana hindi na talaga ako sumakay dito. Kasi guys, ako yung pinakawawa dito sa ride na to. 3 beses akong nahulog. Grabe, sobrang solid ng mga hulog ko. Although hindi masyadong na-capture yung iba sa video kasi nga malayo, hindi naman sila mama pumupunta doon kasi nga sa cottage lang sila. Pero grabe, parang after nito, ayoko nang magganto. Bakit ko ba in-experience yung ganto? Yung tipong mapapatanong ka na lang talaga sa sarili mo na bakit? Pero overall, it's a great experience. Sobrang adventure talaga nitong part na to. And sana, sa susunod, hindi ko na talaga ipapa-extreme yung ride para mas na-enjoy mo siya. Yung relax lang ba? So, makikita nyo dyan, excited pa kami. So, binibriefing naman ni Kuya kung ano yung mga safety measures, yung pag nahulog na, kailangan bumitaw ka na talaga kasi kapag hindi, mas masasaktan ka. So, yung makikita nyo na start dito, guys, kalmado pa siya. Yung parang paalon-alon lang. Ganun lang, yung parang chill drive lang sa kotse. Ganun lang yung feeling. So, excited pa kami. Woo! Mga ganun-ganun pa kami dyan. Pero grabe, nung nagsumula na mag-turn si kuya at binilasan na, as in, marurot-harurot na siya ng paikot-ikot. Diyan na kami parang, uy, tapusin na natin to. Parang mapapasigaw ka ng ganun. Grabe talaga. As in, sobrang nakakaloka yung experience namin dito. Si kuya kasi, nagsabi siya na extreme daw kasi minsanan lang. Ayan, makikita nyo dito, pag mumengking na si kuya, ayan, in-slow mo ko siya para makikita nyo. Grabe din yung force, kaya nahulog ako dyan. Ako yung unang nahulog dyan. Hindi siya nakita pala dun sa unang video. Pero grabe, ayan, nakita nyo yung pag-turn. Sobrang legit. Tapos, ayun na nga, after ng isang ikot niya ulit, nahulog na ako. Kasi nga, hindi ko na kaya. Tingnan mo, wala ng tao. Dalawa kami ni ate ata nahulog din. Siyempre, di nagpatinag si kuya for the harurot na naman ng mga person. O, ba diba? Grabe. Makita niyo dyan, parang inuumpog-umpog ako. Yan, ako yon. So, medyo blurred lang siya kasi nga sobrang layo namin din dun sa cottage na inanahan namin. And, ayun, hindi ko din kinaya. Nahulog din ako. So, dito guys, makikita nyo na in-slow mo ko yung pag-video and si kuya tinataas niya pa yung kamay niya, nakakaloka siya, 'di ba? Pero kami umpog-umpog, nakita niyo naman. Natatawa pa rin ako pag naalala ko. Pero ayan, umpog-umpog. Kasi nga, paayon guys, paayon. Hindi yun kamaya. Ganun ka-extreme mga be. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo gusto nyo chill drive lang, sabihin nyo kay kuya, ayan, in-slow mo ko kasi hindi ko nakinaya. Nahulog na ako nung bumengking si kuya. Grabe, ang sakit niyan. Para kang literal na tumama sa sa lupa. Ganun yung feeling. So, sa huling hulog ko na 'to guys, hindi na ako nagpalagay ulit dun sa upuan ko kasi kumbaga nakisakay na ako kay kuya. Ayoko nang sumali dun sa saucer kasi nga 'pag nahulog sobrang sakit, 'di ko nakakayanin. Kasi parang unang tumama dun yung braso ko paulo, kaya masakit yung impact niya. Pero okay lang din naman, eh, ganun talaga adventurous tayo, eh, walang magagawa. So, ayun guys, sulit naman yung experience, kaso ayoko na talaga siyang ulitin. Siguro sa susunod, banana boat na lang, tapos yung tipong mild lang, hindi extreme, yung tipong easy round, ganun. Kasi itong mga ganito, it's a no for me na talaga. So, that's it. Hanggang sa susunod na adventures natin. See you in my next videos. Bye!